Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi din po, Father. Tayo po ngayon ay nasa 13th Sunday in Ordinary Time. At narinig po natin yung gospel for this Sunday. Ito po ay tungkol it's about importance of life and the tragedy of death. Ito po ay tungkol sa role, sa gampanin po ni Jesus bilang tagapagbigay ng buhay. Jesus as life giver na dumating sa ating piling upang hanguin tayo sa kamatayan at bigyan tayo ng buhay upang tayo ay makapamuhay ng ganap at kasiyasiya. At yung miracles, yung mga himala na ating narinig sa gospel ay nagpapakita ng authority. Nagpapakita po ng power ni Jesus sa karamdaman at katagumpayan niya laban po sa kamatayan. At ito rin ay nagsasabi sa atin na ang healing power, ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Jesus ay umiiral o merong bisa. Totoo sa mga taong lubos na nagtitiwala sa Diyos. Sa kabila ng mga pagdanas natin ng mga sitwasyon na tila baga ay wala ng pag-asa. Katulad na lamang po ng mga chronic and incurable illnesses. At isama na rin natin po dyan ay yung mga calamities as well as death. Ngayon po, tingnan po natin kung ano ba yung itinuturo sa atin ng mga pagbasa ngayon. At may 3 puntos lamang po akong ibabahagi sa inyo. The first point is, Jesus is the life giver for those who are spiritually dead. Dito po sa second reading po natin, dinescribe po ni St. Paul the Apostle itong spiritual death. At papaano niya nasabi yun? Ito po yun sa pamamagitan ng alienated, separated, walay mula sa buhay ng Diyos. At kailangan po nating maunawaan na ang mga mabibigat na mga kasalanan, mga mortal sins, ay nagiging dahilan o nagdudulot po sa atin ng spiritual death. Ito yung pag-iwalay natin sa pag-ibig ng Diyos or the death of divine life in us. And today's gospel invites us to put our faith, to put our trust in Jesus' power over life and death and face the daily struggle of putting to death or destroying our sins, destroying our selfishness so that we may live a resurrected life of holiness and grace. At ito ay magpupuno sa atin ng pag-asa upang mapagtagumpayan ang walang hanggang kamatayan. At ito yung naging gantimpala sa atin ng resurrection, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Through our faith in God's promises, God will not allow us to die eternally, but raise us up to eternal glory. Sabi nga po sa Book of Wisdom, na nadinig po natin the first reading, in Tagalog translation po, ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alimang may buhay ay hindi niya ikinalulugod ng Diyos. At sa pamamagitan po ng mga salitang ito from the Book of Wisdom, ang Diyos ay ipinapakilala bilang isang Diyos na nagpapahalaga sa buhay ng bawat tao. Hindi po niya ninanais na mamatay ang bawat tao. Nais niyang maranasan ng lahat ng mga tao ang biyaya ng buhay na kanyang kaloob. Kaya naman mga kapatid, ang bawat tao, tayo po, ay pinaintulutan ng Panginoon Diyos na maranasan ang biyaya ng buhay na mula sa Kanya, na mula sa Diyos. At sa pamamagitan po nito,
ipinakita ng Panginoong Diyos na siyang bukal ng buhay, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kagandang loob para sa sangkatauhan. Amen? Uy, gising pa ba kayo? Patayin na lang natin aircon. Mga nakakatulog na. Okay, that's the first point. That Jesus is the life giver for those who are spiritually dead. Let's go now to the second point. Jesus comes to take us by the hand and wake us up from our sleepiness and inactivity. Anong ibig sabihin po nito? Kung tayo po ay tunay na naniniwala na si Jesus ay nagbibigay buhay, gigisingin niya tayo mula sa ating mga pag-uugali. Kagaya ng mga kawalan ng pakialam, katamaran, panlalamig, katamlayan, kawalan ng malasakit, at kawalan ng ginagawa. And this is a wonderful lesson for us. No? Sa ating pong lahat, to make use of our energies, to make use of our capabilities to the fullest extent, and not to keep them buried inside of us or selfishly use them only for ourselves. Kaya po mga kapatid, gamitin ninyo, gamitin natin yung ating mga lakas, yung ating kakayahan, yung ating pong mga talento, para saan? Sa kabutihan, para sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. At huwag nyo itong ipagdamot, huwag nyo itong itago, ibahagi ninyo. No? Huwag lang gagamitin sa pansarili lamang, matutong ibahagi sa iba. At hayaan natin na hawakan at gabayan tayo ng Diyos, lalong higit sa ating mga shortcomings, sa ating mga pagkukulang, at hayaan na tayo ay iangat, talitakum, ibangon, arise, mula dito. At mula sa pag-aangat nito, tayo po ay magkakaroon ng panibagong sigla, ng kasigasigan, katulad ng kanyang ginawa doon sa bata. Di ba sinabi ng Panginoon, talitakum, talitakumi, bumangon ka. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, bumangon ka. Yan. Kung ayaw pa rin, sabihin mo, hoy gising. Yan. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Bumangon tayo, gumising na sa ating pagiging manhid. Gumising na sa ating pagbibingi-bingihan. Bumangon na mula sa ating pagbubulag-bulagan. Bumangon na sa ating kawalan ng pagmamalasakit. Bumangon na mula sa ating katamlayan at sa ating katamaran. Gisingin mo na ang tulog-tulugan nating mentalidad at maging proactive. Sabi nga ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat, patay ang pananampalatayang walang gawa. Patay ang pananampalataya na walang gawa. So dito kailangan faith and actions. Hindi pwedeng dasal ka lang ng dasal, wala ka namang ginagawa. Diba? Kumilos ka naman. Sabi nga natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Third and last point, we are called to imitate the compassion and human nature of Jesus. Sa letter po ni St. Paul sa mga taga-Corinthians, dinescribe niya po yung great love of God na inihayag niya sa lahat sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ganito niya nilarawan
yung pag-ibig ng Panginoon sa sangkatauhan. Sabi niya, alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Dahil po sa laki ng pag-ibig ng Diyos sa atin, buong kababaang loob na iniwan ng Panginoon yung kanyang kayamanan, yung kanyang kaluwalhatian sa langit. At naging tao. Imagine mo, Diyos na, lumebel pa sa atin. Naging tao upang tayo ay iligtas. Pero ito, kabila ng kabaliktaran naman yung ugali ng mga alagad ni Jesus. Ano meron doon? Yung mga alagad ni Jesus, naging insensitive sa pagdurusa noong babaeng 12 years na may hemorrhage. Hindi nila pinansin yung babaeng 12 taon ng dinudugo. And they were unmindful, insensitive of what must have been going on in her heart. Kasi po sa pangunawa po ng mga Hudyo, ang dugo po ay nangangahulugan ng buhay. Kaya naman siguro titingnan natin gradually, unti-unting nawawala ang buhay nung babae sa loob ng 12 years. Yung kanyang buhay unti-unting nawawala. Pero, because of the mercy and compassion of Jesus, yung buhay niya muling nagbalik, na restored. My dear brothers and sisters in Christ, we quite often hurt those who are very close to us by our insensitivity to their feelings and needs, and look at the problems only from our personal point of view, disregarding what others feel about it. And quite contrary to that, or to this, we notice the attitude of compassion on the part of Jesus, who did not mind becoming ceremonially unclean in order to save a suffering woman, and requested the family members of Jairus to give his daughter something to eat. Mga kapatid, tayo ba ay spiritually dead na ba? Patay na ba ang ating pananampalataya? What are the dying and death-like situations we are facing right now? Do we rely on the power of faith and total trust in God to overcome our fear and desperation in these moments? Do we try to discover hope even in hopeless situations, especially when our miseries turn from bad to worse? Sa ano-ano mga pamamaraan tayo ay natulog na lamang, naging maligamgam sa ating pananampalataya, naging maligamgam sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Do we have a strong desire to rise, talita kum, or to wake up from them? Do we hurt those who are very close to us by our insensitivity to their feelings and needs? Do
do we promote a culture of life in the midst of culture of death operative in our world? Mga kapatid, hilingin natin kay Jesus, ang tagapagbigay ng buhay, nahipuin tayo, naiangat tayo, ibangon tayo mula sa mga pang-espiritual na kamatayan. Magtiwala tayo sa Panginoon at sabihin sa Kanya na bigyan niya tayo ng lakas, bigyan niya tayo ng biyaya upang mapagtagumpayan natin ang anumang takot, ang anumang pangamba, at ang ating panlalamig ng ating puso't pananampalataya. May the Lord gives us a ray of His compassion so that we may move from our indifference at human misery to compassion. Amen.